Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome to our daily morning devotional. Purihin ng Panginoon sa kanyang pinagkalooban na ulit tayo ng pagpapala ng mga panahon na pag-aralan na muli ang kanyang mga salita. It's March 5, entitled Letters to Heaven. Sa Hebrews 4 verse 16, "Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." Dito mga kapatid, may naipapakita dito na kinakailangan na meron tayong confidence sa sarili na lumapit sa trono ng grasya. Huwag po tayong mahiya na lumapit dito at angkinin ang mga pagpapala at ang awa ng Diyos. Dahil ito'y kinakailangan sa panahon na ito'y kinakailangan. Prayer is not an expiation for sin. It is not a penance. We need not come to God as condemned criminals, for Christ has paid the penalty of our transgression. He has made an atonement for us. His blood cleanses from sin. Our prayers are as letters sent from earth, directed to our Father in heaven. So, dito may papakita natin na ang ating panalangin ay hindi ito nagtatabo ng ating mga kasalanan. Hindi ito ang bayad ng ating mga kasalanan. Ngunit, tayo ay hindi dapat lumapit sa Diyos na may parang kinokondem natin na tayo kriminal. Gusto ng Panginoon na kapag lalapit tayo sa Kanya, may mapagpakumbabang puso tayo. Dahil ang Panginoon, kapag nilapitan natin, hindi niya tayo tataboy. Dahil si Kristo po ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Ang kanyang dugo lamang ang makakapaglinis at makakapagpabago sa ating buhay kapag tayo ay makikipag-cooperate. Ang Diyos ay, si Kristo, ay nagbigay ng panahon na kung saan siya ay nagmamakaawa sa Ama upang tayo bigyan ng mga another na ulit na pagsubok para masubukan tayo at mapatunayan at mapabanal ang ating buhay. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, nalinisan tayo mula sa kasalanan. Ang ating mga panalangin sa Panginoon, ito po yung isang liham na kung saan ay galing sa lupa at maisisent directed sa Ama sa langit. The petitions that ascend from sincere, humble hearts will surely reach Him. He can discern the sincerity of His adopted children. He pities our weakness and strengthens our infirmities. He has said, "Ask and ye shall receive." Ang ating pagsusumamo sa ating Panginoon na may sincero, mapagpakumbabang puso ay talagang tunay na kanyang tatanggapin at ating maaabot ang hiling ng Diyos sa atin. At kapag nalalaman din natin dito na hinahangad din niya na maging isang tayong sincero na bilang mga adopted na anak. Ang kanyang maawain ay kahit na tayo may hina, tayo pinapalakas sa ating mga kahinaan. At siya'y nakakaalam sa ating mga gusto, sa ating mga hangarin sa buhay. Kaya nga sabi ni Kristo, humingi at siya'y bibigyan. Many of the human family know not what they should ask for as they ought. But the Lord is kind and tender. He helps their infirmities by giving them words to speak. So ngayon, nalalaman natin na maraming mga pamilya ng tao, maraming mga taong hindi alam kung paano humingi na sa Panginoon. Na anuman yung mga hinahangad nila, o hinahangad ng tao, minsan nagdadalawang isip pa tayo. Ngunit ang Diyos ay mabait at mapagmahal at ipagkakaloob niya sa atin ang mga pagpapalang karapat-dapat sa atin. Dahil nakakaalam siya sa ating mga kinakailangan. At lalo na kapag gagamitin natin ito sa pagpaparangal sa kanyang banal na pangalan. He who comes with sanctified desire has access through Christ to the Father. Christ is our intercessor. The prayers that are placed in the golden censer of the Savior's merits are accepted by the Father. So si Kristo, hinahangad niya tayong mapabanal at sa pamamagitan niya, tayo ay katanggap-tanggap sa Diyos. Si Kristo ay nagsakripisyo para sa atin. Ang ating mga panalangin ay maging isang katanggap-tanggap sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo ang Kanyang merito. Ito'y ang ating mga panalangin kapag dinadaan natin kay Kristo
ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos. At ang lahat ng ating hinihiling ay kailangan na sasang-ayon sa kanyang banal na kalooban. Every promise in the Word of God is for us. In your prayers, present the pledge word of Jehovah and by faith claim His promises. His Word is the assurance that if you ask in faith, you will receive all spiritual blessings. Napakaganda pong pangako ng Panginoon. Kasi kapag nangako ang Diyos, itutupad niya talaga yan. Lalo na kapag hinawakan natin itong mga pangakong ito. Lalo na kapag sinisikap nating maangkin ang kanyang pangako. At sa pamamagitan nun, sinisikap nating masunod ang kanyang kalooban. Dahil ito'y para sa atin, mga kapatid. Pinagkalooban niya tayo. Sa ating mga panalangin, ipresentar ng Diyos ang kanyang mga salita. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ating matatanggap ang kanyang mga pangako. At sa pamamagitan ng kanyang mga salita, mabibigay din sa atin ang lahat ng mga bagay, temporaryo man yan o spiritual blessings. Kaya, pagtuunan natin ng pansin, i-meditate natin, magsumamo tayo sa ating Panginoon kung ang ating mga puso ay tapat ba sa kanyang harapan. Continue to ask, and you will receive exceeding abundantly above all that you ask or think. Educate yourself to have unlimited confidence in God. Cast all your care upon Him. Wait patiently for Him, and He will bring it to pass. So, mapapansin natin na kapag tayo ay sunod-sunod na yung paghingi natin sa ating Panginoon, sunod-sunod na yung ating pakikipag-usap sa Kanya, tayo ay makakatanggap ng more than pa na pagpapala. Kasi gusto ng Panginoon na lagi natin siyang kinakausap, lagi natin sinasabi ano yung mga nararamdaman natin, even though na alam niya kung ano ang ating nararamdaman, gusto ng Panginoon na i-express natin sa Kanya. Kasi nga, hindi lamang ang Diyos ang nagbibigay, kinakailangan tayo din ibigay din natin sa Kanya ang ating taus-pusong panalangin at taus-pusong paggawa. Kaya nga, pag-aralan nating mabuti ang ating mga sarili na mayroon tayong hindi nauubos na confident sa Diyos. Dahil ang lahat ng pagpapala ay para sa atin. Ang kinin po natin na may pananampalataya at pagsunod, na may pag-ibig, mga kapatid. At ang lahat ng ating mga gusto, ang lahat ng ating mga hangarin sa buhay ay ipapasa Diyos natin upang maging under tayo sa kanyang kalooban. Maghintay tayo na may mapagpakumbabang puso at siya ang maghahatid sa atin tungo sa biyaya, tungo sa tagumpay. We are to come to God not in a spirit of self-justification, but with humility, repenting of our sins. He is able to help us, willing to do for us more than we ask or think. He has the abundance of heaven wherewith to supply our necessities. God is holy, and we must pray, lifting up holy hands without wrath and doubting. So, napapansin natin dito na kinakailangan tayong lumapit sa Diyos, hindi sa ating sariling katwiran, kundi sa may mapagpakumbabang puso at nagsisising kasalanan. Siya ay tatanggap at tutulungan tayo at willing din siyang gumawa para sa atin, more than pa sa ating expectation, mga kapatid. At ipagkakaloob niya ang abundang grasya ng langit at isusupply niya ang lahat ng ating pangangailangan. Ang Diyos ay banal at kinakailangan tayong manalangin na may kabanalan sa ating mga isip at puso. Itataas natin ang ating mga kamay na walang galit at walang pag-aalinlangan. We are to seek first the kingdom of God and His righteousness. We are to be ready to receive the blessing which God will bestow upon those who seek Him with a whole heart, in sincerity and truth. We must keep the heart open if we would receive of the grace of Christ. So, kinakailangan na hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Dahil ang lahat ng mga bagay na ito ay ipagkakaloob niya sa atin. At sa pamamagitan nito, ay magiging handa po tayong maangkin ang kanyang mga pagpapala. At ang Diyos ay ipagkakaloob niya sa mga taong humahanap sa Kanya ng buong puso at may sinsiro at may katotohanan. At sa katotohanan, kinakailangan na ang ating puso ay panatilihing naka-open, naka-bukas sa pakikipag-communicate sa Panginoon. Ang ating mga puso ay panatilihing bukas sa pagtanggap ng kanyang mga pagpapala. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, nalalaman natin na
tayong mga tao, gusto ng Panginoon na mapabanal talaga. At ang tangi nating hangarin sa buhay ay nawa ay maluwalhati ang ating Panginoong Hesus. Dahil ang liham na nanggagaling sa lupa patungo sa langit ay itong ating mga panalangin. Kapag nananalangin tayong na may mapagpakumbabang puso, na may katapatan at nagsisising puso, ito po'y katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Hindi niya po tayo matitiis na kapag tayo nangungulit sa Kanya, syempre meron po tayong good works na ipapakita. Kasi bunga ito ng pananampalataya. Ihingi po natin sa Kanya mga kapatid. Ihingi po natin sa ating Panginoon ang mga bagay na magagamit natin, lalo na sa kaluwalhatian sa banal niyang pangalan. Tulungan natin ang ating mga sarili na maiugnay sa ating Panginoong Hesus. Dahil wala po talaga tayong magagawa sa ating mga sarili kapag wala ang Panginoon. Ang tandaan lamang natin na ang Panginoon ay tapat at gusto niya na ang lahat ng lumalapit sa Kanya ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan. At kinakailangan nga nating lumapit sa Kanya. Dahil maraming tinatawagan, ngunit kakaunti lamang ang tumutugon. Nawa, ang lahat ng tinatawagan ng Panginoon, lalo sa Kanyang gawain, ay tumugon na nga. Gaano man kahirap, magiging makakaya po natin ito. Malayo ka man sa pamilya mo, kapag ang Panginoon ang gumamit sa iyo, magiging marangal ang inyong gawain. Magiging may kagalakan ka sa puso. May intindihan mo ano yung tama at mali. Madidiscern mo sa buhay mo sino si Kristo. At makikilala mo siya ng lubusan kapag mas pinag-aaralan mo ang Kanyang buhay. Kaya muli, sa umagang ito, naway ma-realize natin sa ating buhay kung sino ang Panginoon. Sino siya? Napaparangalan ko ba siya araw-araw? Kaya purihin ang pangalan ng Panginoon sa mga oras na ito at magandang umaga and God bless sa lahat.